Okay, ito yung mga day old natin. 3 days old hanggang 2 weeks old o magpo 2 weeks. Itilipat na nila natin sila dun sa ating pinaghalong growing pen at brooding pen. Maliit lang yun pero sapat para makakilo sila na maluwag. So isa yun sa sikreto ng pag-aalaga natin, ang natutunan natin sa pag-aalaga ng manok at saka pabo. Anyway, doon sa nagsasabi kung nagtatanong kung pwede mo pagsamahin ng pabo at manok, pwede ho. Eto, tingnan nyo. Magkasama ang aming mga pabo at manok. Ang isa lang sa ginagawa namin, kagaya niya mga sisiw na yan, sisiw ng pabo, sisiw ng Rhode Island Red. Ang isa lang sa natutunan namin, ginagawa namin, kinakailangan magkakasama yung mga magkakasing laki at saka maluwag yung kulungan nila para sa kanila at saka dapat marunong kayong tumingin ng medyo mahina at sa tingin nyo maragabyado. Kagaya nito, kung ganito lang kalaki ang kulungan, yung kanilang gagalawan, kung ganito lang kalaki, kahit na may space pa yan dito, kulang pa rin sa kanila yan. Hindi na para sila makatakbo. Ano no, nagkakatapakan o naiayakyakan. At saka pag gaganyan, yung mga kasilaki nito ay siguradong mamamatay. Kaya dapat medyo maluwag-luwag ng kaunti para sa kanila. Tapos ang ginagawa natin, kung gusto nyo magparami ng mga alaga, dapat meron kayong ganito. Nagulungan na yan. Pinagbubukod-bukod yung mga magkakasing laki, depende sa laki. Pinalilipat-lipat. Ngayon, itong dala natin sisiw, lalagay natin dito. Lalagay natin dito. Wala na laman to. Dahil yung laman nito ay ito na. Tapos yung dating nandito na sila. At yung mga nandito naman dati, ayan na sila ngayon. So, dapat yung halos magkakasama. So, ngayon, lagay na natin dun sa ating maliit na brooding pen at pinaghalong brooding pen at saka growing pen na maliit lang naman. Hindi pa tayo nakakapaglinis. Mamaya pa tayo maglilinis ng ating mga kulungan. So ito yung ating brooding pen at growing pen. Medyo madumi pa kasi weekly namin nililinis yan. Every Sunday. May lakad kami nito nakarang Sunday kaya hindi namin nalinis. But anyway, pwede pa naman yan. Huwag lang masyado makapal dahil yung amoy ng ammonia mula doon sa kanilang ipot nakakapagpahina sa kanila. So yun ang kanilang bagong tambayan ngayon. Yan. Hanggang sa lumaki na naman sila tapos ililipat na natin. Pagbalin tayo siguro mga hanggang bago mag isang buwan, dyan muna sila. Okay. Ulit, magbabaksin tayo ng gomburo. Ay, hindi pala. B1, gomburo, at lasota. Kagaya ng dati, sinasabay-sabay na natin. Hindi natin alam kung tama, pero doon sa ginawa natin noong una, wala namang masamang epekto sa ating mga manok. Kaya tinuloy-tuloy na natin.
unless may expert na magsasabi sa atin na mali itong ginagawa natin, babaguhin natin. But for the meantime, pinagsasabay-sabay na natin para hindi matrabaho kasi sobrang dami. Nakita niyo yan. Yan ang mga babakti na natin ngayon. Yan. Hanggang doon sa taas. Pati itong mga na dito. Yan. Babaksinan muna natin lahat yan. Ngayon, yung iba, kagaya ho dito, kagaya pala ho dito sa taas. So, inaabot na ng inaabot na lalaki. Siguro, mga ano na ho yan, magwa 1 month na ho yung mga yan. O more than a month na. Inaabot na ng ganyang edad, hindi pa nababaksinan. Kasi ang ginagawa nga po natin, sinasabay-sabay natin ng pagbabaksin para hindi ho sayang. Kaya ho, minsan yung iba, may edad na o may 1 buwan na bago pa mabaksinan. Kasi iniipon ho natin ng medyo marami-rami para hindi ho sayang sa vaccine. Anyway, dahil ilang beses na ho tayo nagbabaksin, medyo sanay na ho tayo nang walang katulong. So, ito ang pagbabaksin natin. Rumburo, nasota. Yung B1B1 sa mata. Pero according dun sa napanood natin sa YouTube, lahat naman daw yan magkakaugnay, puro ang direkto ay sa lalamunan. Kaya pwede siyang lahat sa bibig mo ilagay kung pahirapan. Pero kung hindi naman pahirapan, pwede naman ganon. Kasi sabi na iba, kagaya raw ng B1B1, itong B1B1, pagka nilagay mo raw sa mata, medyo stressful at saka irritating. Kaya pwede naman daw sa bibig. Pero sa atin ho, hanggat hindi naman mahirap, ganoon pa rin. Mata, ilong, pagka makulit yung sisiw, saka lang natin ilalagay sa bibig. So yun ho ang mga babaksin na natin. Itong mga sisiw na yan, na nasa likod natin. Tapos, mamaya, ilalagay ho natin sa ating ilalagay ho natin sa ating growing pen. Tapos yung growing pen naman natin, yung malalaki doon, yung mga almost magpa 5 months na yata yun, ilalagay na natin doon sa maliit na raised area natin para doon na sila lumaki ng gusto hanggang sa umabot sila ng 8 months, saka natin sila ilalagay doon sa ating malaking raised area. So ganyan ho kami mag-vaccine. Ito mga week old na ho ito, mga 2 weeks old na ho ito kasabay lang dito vaccine. Pero anumang edad, pagka ho kayo bibili dito sa aming farm, makakasigurado ho kayo na na-vaccine na lahat. Mamaya naman, magba-vaccine naman tayo ng tawag dito, buta malalaki natin, magba-vaccine naman tayo ng Poulpax vaccine. Mamaya yun, para sa ating mga malalaking manok na. Ito ho yung week old. Yan naman ho yung day old. Ito mga nasa labas, mga more than a week na, 2 weeks. Meron diyang magti 3 weeks na. Ito ho yung mga itlog na nakuha namin kanina. May itlog ng babo. Tapos karamihan ho, ay ara. Kakaunti lang kasi maulan ho, kahapon pa. Paputik. Hindi mapakain ng ayos. Kaya pagka hindi masyadong busog, kakaunti ang itlog. Yun ho, hindi na number namin. Nilalagyan namin ng date. Pagkalagay ng date, nilalagay ho namin dito sa aming incubator. Kung mapansin nyo, meron siyang date. Kagaya ho nito, may crack na siya. So ang date nito ay initlog siya noong February 22. Kung 21 days lang ang hatching niya,
lagpas na ho siya, di ba? Pero nilagay ho siya sa chiller. Eto ho, nilalagay namin dito sa chiller. Yan, may chiller kami rito. Nilalagay namin siya rito sa chiller. Yan, mga tawag dito, 11 days siya dyan sa chiller. Tapos pag ilalagay na namin dito sa incubator, bukod ho doon sa date nung kailan siya initlog, nilalagyan namin na siya ng T. O ibig sabihin, style lang ho namin yun, entry. Kung kailan mo siya pinasok dito sa incubator. Pinasok namin siya sa incubator February 25. So, ibig sabihin, takto lang ho ito sa date. At kung mapapansin nyo, ayan, labas na ito ka na, napipisa na yan. Ganun ang ginagawa namin. Kaya mamaya ito, lalagyan ho natin ng date yan, pero wala pang entry, may entry date. Kasi hindi pa naman natin lalagay dito sa incubator, puno pa yung incubator natin eh. So pagka napisa ho, yan, pagka ho yan ay napisa na bukas, doon ho namin lalagay yan din sa maliit na cage na yun, hanggang sa lumakas siya, lalagay namin sa labas na. Pag medyo malakas-lakas na, mga isang linggo, lagay namin siya rito. Pagkatapos na isang linggo pa ulit, pag medyo nagkapakpak na, lalagay namin siya rito. Pagka lumalaki na, kagaya ho nito, ililipat na namin siya sa aming growing pen. Pero ito, hindi pa namin ililipat sa growing pen kasi wala pa siyang vaccine. Pinaparami lang namin ng bahagya para sabay-sabay babaksin para hindi naman sayang yung vaccine. So, yan ho yung aming mga sisiw ng IRR. Ito naman, ito ho yung may mga sipon, medyo pagaling na. Ginagamot namin ito ng mga antibiotics. Yan. Binukod muna namin para hindi makahawa. Tapos, ito naman yung medyo mga special natin. Kaya kung mapapansin nyo, may heater pa rin siyang kasama. Halo-halo na ho yan. May pabo, may Rhode Island White. Binukod ho natin. Gabi na ho kasi kaya mga nakayupyot, kaya mga tulog. Ngayon lang ho kasi tayo natapos ng paglilinis at saka pagpapakain ng iba. Yan, mga tulog ho yan. So kalang patay na pero tulog lang ho yan. Yan. Napansin namin, nung nilipat namin dito sa crate, medyo nababawasan yung mga namamatay. Yun nga lang, kailangan pa rin nila ng init. Kagaya nito, kaya ho sila naandyan lahat sa gilid na yan. Kasi mainit yung gilid nitong chiller na ginagamit namin. So sinasamantala nila yan, kaya dyan sila lahat nakadikit. So, mga nagdidikitan. Ito naman, kaya nandito sa ibabaw, mainit din yung ibabaw. Nag-uulan sa labas, hindi gagaling ang sipon nito pagka madalas na lalamigan at saka na aampesa, naanggihan ng ulan.